Thank you, Jill. Hi guys! Sorry, Hindi ko pala sa ba kayo? Di pa. Yes. Kaya tayo. 3, 2, 1, go. Hi everyone! Welcome to another episode of Pitang Bayan Podcast. And for today's episode, or for this third episode, we'll be your kachikahan. My name is Francis. My name is Ashley. Joy. I'm Gab. I'm Minis. So for this third episode, pag-uusapan natin ay ang delayed pediatric physical therapy here sa Philippines. So guys, alam niyo ba na maraming nag-aakala na normal growing steps lang yun ng bata? Eh, paano hindi normal yung delay? Kaya nga pag-uusapan natin yung pediatric range by early intervention. Diba? So, before that, pag-usapan natin, ano ba yung pediatrics? Like, ano bang nangyayari sa Yung pediatric PT, it helps children with their movements, their developments, and yung mga delays na nararamdaman nila sa Oh, so nakafocus siya sa growing skills such as crawling, sitting, standing, ganyan. So basically, it helps children sa development. Hindi na bubulol ako. Sa developmental milestones nila. Yaw. So, bakit nga ba yung early intervention is important? Kaya early intervention, pag-grade. Early intervention, meaning, nagpapatherapy tayo na agad. Kasi nga, delay na, di ba? Kapag pa magpapalate intervention, Especially, mas bata pa sila, so mas madaling mag-adapt yung katawan nila pagdating sa physical therapy. Yeah, so, di ba, kapag mas maaga na-detect, sabihin, mas mapapadali yung improvement, di ba? Yes, kaya dapat aware din yung mga parents sa kung ano nangyayari sa anak nila before pa. So, to understand better yung ating topic for today, guys, viewers din natin, we have prepared or invited a special guest. So, hindi lang siya guest. Siya registered physical therapist specializing in pediatrics. So, welcome, Miss Jamie Rose Cruz Valencio Examen. Good morning po, Miss Jen. So, welcome po sa aming podcast. So, first question ko po is, gaano po ka-common na late na dadala ang bata sa clinic po? Depende siya sa if financially supported si family. Kapag financially naman sila, okay financially yung parents and family. Natadala naman ako, nag-referral. Pero kapag medyo matubumingin base, like 21 natin sa play, ang nalilig talaga sila. So common, gano'n ka common na, that's pretty common. So next question po, ano po usually reasons bakit nadadali ang therapy? Referral system. So, ang referral system talaga ng pediatrics is through DepEd. So, una is, di ba, pag pinanganak po, nagpapanganak ng pedya agad. Si pedya, kapag meron siyang nakitang problems with the baby, re-refer niya sa DepEd. It's either sa DepEd or sa neuropedya. Okay. So, kapag na-refer siya agad sa DepEd, usually naman na-refer sila agad sa PD. Pero kapag na-skip si DepEd, kapag pedya lang at saka neuropeds, minsan hindi sila na-refer sa DepEd. DepEd lang kasi talaga yung directly nagre-refer ng pediatrics sa GP. So, third question po is, ano po difference ng early intervention sa late intervention? Early intervention is okay. So, kasi pwede naman kasi as early as 1 month. Which ay kapag mga 1 month. Minsan kapag nasa hospital sila, inpatient pa lang sila, kasi sila nakaka-uwi. Pwede na sila pero as in the Philippines, hindi siya practice. And if may nag-practice siya, isang practice. Medical city, hindi lang isang. Medical city is very relevant. Tsaka yung mga ibang public hospitals. Meron naman siyang early intervention. Pero, hindi siya common ginagawa. So, early intervention, usually kapag dumating na sila, baby is 1 year old, diba? Pag late intervention, meron siya kapag grade school age sila, or pag-teenager, in a late. So,
So, fourth question po is, may improvement pa rin po ba kahit grade ng intervention? Pero naman, napapal. Mas matagal. Yung mga, ano ba kayo? Yung mga example case scenario. Kapag yun nga, medyo kapag teenager na, kasi yung brain natin, sa children, contact their education. Hanggang 7 years old, mabilis yung rate ng brain ng bata. So, kung gusto mo, gusto natin is yung early intervention within those 7 years. After ng 7 years, mag-i-improve pa rin naman siya. But since the growth of the brain is slower din yung progress nila. Meron pa rin. Hanggang kahit naman elderly sila, meron pa rin. Mas madami nga lang kailangan i-address kasi mas madami kailangan pagulin versus kung early intervention. Meron pa rin. Last question na po. So, ano po yung pinaka-common misconception ng parents about child development? Yaya. Caregiver. So, di ba dito madalas yung mga pamilya may, kunyari magkakapatid, kunyari tatlong magkakapatid, mas pigiin na sila ng yaya. Diba? So, parang yaya kasi, okay lang naman siya, it helps naman with the day-to-day activities of the children, pero nagiging dependent sila sa yaya. So, yung all that you learn, the helplessness, yung feeling nila hindi nila kaya just because everyone is doing it for them. So, yun yung common misconception here in the Philippines. Kasi talagang lahat, di ba, lahat isa ng yaya, but financially yung parents. Tapos, doon naman sa mga disabled children, madalas sabihin nila na, ay, kung okay naman siya, so okay lang, huwag na siyang galawin, huwag na siyang, kasi kawawa naman siya. Yung, alam kayo naman mga gano'n, lalo na yung mga grandparents, na, alam ko, ano ba, buhatin mo naman, gano'n. Or yung, ayun din, misconception yung kapag binuhat ko, sabihin na, masyado mo siyang sinispoil, kapag umiiyak daw, tapos kapag binuhat. Hindi naman siya gano'n, kawawa naman yung baby, parang, hayaan mo lang siyang umiyak, hindi naman siya dapat gano'n. So, yung attachment naman din sa parents, kapag umiiyak, part pa rin naman siya ng child development. So, yun, medyo madaming misconception sa child development. So, yun na po, Miss Jen. Thank you po for visiting our podcast. So, ayun na gabi yung mga insights yun. Talaga very on point and super matututunan talaga. Super gets talaga yun. So, I hope yung mga viewers din natin is matutunan or mag-gets nila yung mga sinabi ni Miss Jen. Dahil super important yun and really makakatulong sa inyo and then sa in the future din. Oo nga, hindi lang siya medical issue, may mga system and factors din. Legit. Kaya nagre-reflect siya ng current state ng pediatric pain sa Philippines. Yeah, so it's never too late to start therapy. Kasi early intervention can make a big difference, lalo na sa mga Yes, guys. Kaya wag na natin hintayin na malapit yung symptoms natin. Pakonsult kayo. So thank you for watching this episode, guys. Make sure to follow, subscribe, and like our video. Kasi abangan niyo yung mga next episode pa ng podcast na ito. And please watch episode 1 to episode 6. Thank you, mga kapisi. PC.